Sa isang karaniwang umaga na maliwanag at maaraw sa isang normal na tirahang lugar, abala ang ating binata sa pag-aayos ng mga gamit para sa kanyang bakasyon. Kumuha siya ng pahinga upang tuklasin ang isang kakaibang dungeon. Nakikita natin siyang nagsusuot ng hoodie habang ang kanyang uniforme ng Hunter Corps ay nasa isang paper bag sa sahig. Sinare niya ang kanyang damit at handa nang umalis, pero bago lumabas ng apartment, tinignan niya ang paligid. Tumutok ang kanyang mga mata sa isang litrato ng pamilya kung saan makikita ang kanyang platoon commander kasama ang isang matandang mag-asawa na malamang ay kanyang mga magulang. Balikan natin ng kaunti ang nakaraan. Tuwang-tuwa ang platoon commander na malaman na nagbalak magbakasyon ang ating bida, kaya nga sobrang nagtrabaho siya habang inililipat ang mga kagamitan. Napansin niya na si Minjun ay talaga namang kakaiba. Nagpasalamat ang binata sa kanya kahit hindi ito tunay na papuri. Higit na nag-alala ang commander dahil ang dating apartment ni Minjun ay nasa isang restricted area at wala itong matutuluyan. Nang tanungin kung saan niya ginugol ang huling araw ng pahinga, mahiyain niyang sinagot na naglagi lang siya sa isang PC room. Alam na ng commander ang sagot kaya inalok niya si Minjun ng susi ng apartment ng kanyang mga magulang na walang tao dahil nasa isang business trip ang mga ito. Nararamdaman ni Minjun na masyadong magalang ang komandante kaya't sinusubukan niyang tanggihan ang alok. Pero syempre, hindi papayag ang mabait na opisyal. Huminga siya ng malalim at kumuha ng papel mula sa kanyang bulsa kung saan nakasulat ang address ng apartment. Sinabi niya na medyo malayo ito sa kampo pero mas mainam pa rin kaysa tumira sa isang PC room. Tiningnan ni Menjon ang address at dahil malapit ito sa lugar na gusto niyang puntahan. Naisip niyang hindi na rin masama ang lugar na ito para tirhan. Sa kahit anong kaso, wala namang pakialam ang komandante kung mananatili si Menjon sa apartment o hindi. Ngunit sinabi niya na kunin na lang ang susi at magsaya sa kanyang day off. Sa medyo awkward na paraan, tinanggap ng ating bida ang alok at napagtanto niyang mayroon na siyang lugar na matutuluyan. Samantala, bumalik ang komandante sa kanyang opisina, umupo sa kanyang silya, at huminga ng malalim. Tumayo siya para tingnan ang isang ulat na tila dahilan ng kanyang inaalala sa simula pa lang. Ang ulat na ito ay tungkol sa ating bida, at malinaw na sinasabi na nawawala ang buong pamilya niya. Ito'y medyo nakababahala para sa komandante dahil ang isang tao na walang tiyak na pinagmulan at may walang limitasyong potensyal ay laging nagiging sanhi ng pagkabahala. Sa kabila nito, pinili niyang magtiwala sa kanyang instinct at hindi pansinin. Umaasa na si Menjon ay magiging isa sa mga mabubuting tao. At ngayon, bumalik tayo sa litrato ng pamilya na siya pa ring tinatitigan ng ating bida. Hinailan niyang pataas ang zipper ng kanyang hoodie, tiningnan muli ang litrato ng pamilya ng komandante. Marahil ay naaalala ang ilang bagay tungkol sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, oras na para umalis, kaya't isinuot niya ang kanyang hood. At dahan-dahang lumabas ng apartment, ganap na handa para sa darating na pakikipagsapalaran. Pagkatapos maglakbay ng kaunti, bumaba ang ating bida sa isang bus terminal. At ipinagpatuloy ang natitirang paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad. Habang papunta sa dungeon, inalala niya ang mga detalye ng misyon. Ayon sa nakuha ng kanyang maliit na summon, ang dungeon ay dapat na bukas sa loob ng isang inabandonang paaralan sa lugar na ito. Higit pa rito, lahat ng unit ay inabisuhan na manatili 1 kilometro ang layo mula sa gate at kontrolin ang mga sibilyan. Tulad ng inaasahan, malapit nang makita ang mga barikada ng militar. At ang mga tropa ay nagbabantay upang pigilan ang mga sibilyan na lumapit pa. Siyempre, hindi naman karaniwang sibilyan ang ating bida. Kaya't makikita mo siyang palihim na dumadaan sa mga bubong. Matapos ang ilang talon at parkour, bumagsak siya sa isang eskinita na nasa likod na ng depensa. Sa huli, nakita niya ang kanyang sarili sa likod ng isang poste ng kuryente. Tila nakatitig sa kanyang target. At ayun na, ang espesyal na dungeon gate sa buong kaluwalhatian nito. Dahil lahat ng unit ay inutusan na manatili sa kanilang distansya. Walang ibang tao sa paligid. Ibinaon pa ni Menjon ang kanyang hood at papunta na sa dungeon. Iniisip kung anong klaseng halimaw ang makikita niya sa loob. Ngunit nainis siya nang bumalik si Tiny, ang Shadow Summon, nang hindi natapos ang tungkulin nito. Sana naghintay man lang ito para matukoy kung anong halimaw ang nandoon. Sa kahit anong kaso, habang tahimik na pumapasok ang ating bida sa kumikislap na gate. Sinabi niya sa sarili na maaari siyang tumakas kung maging delikado ang sitwasyon. At doon, lumabas ang notifikasyon na siya ay pumasok na sa dungeon. Gabi sa loob ng dungeon at maraming patay na puno sa paligid. Tulad ng dati, tahimik na naglalakad si Menjon sa paligid ng walang pakialam. Ngunit habang dumadaan siya sa kagubatan, napansin niyang medyo maalinsangan ang lugar.
Sa huli, puminto siya nang makita ang isang kakaibang bagay. Nakita niya ang isang sirang espada sa lupa, katulad ng mga madalas gamitin ng mga unit ng Hunter Corps. Habang yumuko siya upang suriin ang sandata, iniisip ng ating bida kung may naganap bang labanan sa lugar na iyon. Ngunit habang tinatitigan niya ito, may naramdaman siyang kakaiba. Nararamdaman niya ang presensya ng isang nilalang na nagtatago sa mga damuhan, kaya't tinawag niya ito ng direkta. Hayagang sinabi ni Menjon sa nilalang na huwag nang mag-aksaya ng oras at lumabas na kung ito'y kaaway. At sa sumunod na pangyayari, isang malaking bagay ang lumutang mula sa likod ng isang pares ng paa. At nakita natin ang ating bida na nakatitig dito. Buti na lang at tela lang iyon dahil mawawala ako sa wisyo kung iba pa iyon. Sa kahit anong kaso, ang mga mata ng nilalang ay kumikislap ng nakakatakot ng parehong lilang enerhiya na lagi nating napapansin sa iba pang demonyong halimaw. Mayroon itong napakalaking katawan, at sa isang saglit, naisip ni Menjon kung goblin ba ito. Pagkatapos ay nag-second guess siya, tinawag itong kobold dahil hindi karaniwang malaki ang mga goblin. Pero ano man ang nilalang na iyon, ang laki nito ay hindi pangkaraniwan para sa kanyang uri. Kaya't ang ating bida ay agad na nag-ingat habang tumatayo mula sa lupa. Nagporma siya sa isang fighting stance, iniisip kung paano nakaligtas ang mga tauhan ng investigasyon matapos harapin ang ganitong klaseng halimaw. Sa susunod na sandali, tumalon mula sa lupa ang napakalaking nilalang at nakita natin itong papunta ng direkta sa ating bida. Sa isang pagbuga ng enerhiyang demonyo, sinubukan ng nilalang na atakihin si Menjon na agad namang nakaiwas. Sinamantala niya ang pagkakataon upang umatake at tumira ng suntok patungo sa halimaw. Tulad ng dati, sumabog ang suntok sa mukha ng demonyong nilalang na may mga alon ng enerhiya ni Menjon na nagkalat sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, nang mawala ang liwanag ng impact, nakita ng ating bida ang isang tagpo na matagal na niyang hindi naranasan. Makikita mo, hindi lamang walang pinsala ang demonyong nilalang, kundi ngumiti pa ito sa harap ng kanyang kalaban. Ngunit nang bumukas ito ng bibig para kagatin ang kanyang kamay, bigla ang sinipa ng ating bida ang halimaw na may isang malakas na atake. Napakataas ng epekto ng sipa na ang halimaw ay tumaas ng isang talampakan mula sa lupa. Sa liksi ng isang pusa, nagawa ni Menjon na bumagsak sa kanyang mga paa matapos ang atake, maingat na inoobserbahan ang epekto sa kanyang kalaban. At gaya ng inaasahan, buo pa rin ang halimaw, at nagawa pang suluhin ang impact ng sipa. Ito na marahil ang pinakamatibay na kalabang nakita nating hinarap ng ating bida. Hindi lang ito matibay, kundi napaka-reckless din dahil patuloy pa rin ito sa pagsugod kay Menjon gamit ang mga malalaking kuko. Muli itong naiwasan ni Menjon, ngunit sa pagkakataong ito, kita mula sa kanyang ngiti na may plano siyang iba. Nagsisimula ng lumubog ang paa ng halimaw sa lupa kung saan dati nakatayo ang ating bida. At isang notifikasyon ang nagpabatid sa atin na ginamit na niya ang D-rank corruption skill sa lupa. Pinalambot nito ang matigas na lupa at naging parang buhangin, at patuloy na hinihigop ang paa ng halimaw. Ito ang perpektong pagkakataon para magpatuloy sa pag-atake, kaya't sinimulan ng ating bida ang kanyang mabilis na pagsugod patungo sa demonyong nilalang gamit ang kanyang superhuman speed. Sinundan niya ang kanyang pagtakbo ng isang serye ng malalakas na suntok. Bawat isa ay tumatama sa iba't ibang bahagi ng mukha ng halimaw, kahit habang binubugbog niya ang kanyang kalaban hanggang sa mamatay. Impressed pa rin si Menjon sa tibay ng halimaw, hindi man lang ito nagtatangka na magtanggol. At pagkatapos, habang may isa pang suntok na pumapalo sa tagiliran ng nilalang, isang asul na liwanag ang nagningning sa dilim. Mabilis nitong napigilan ang atake ng ating bayani, at iyon ang unang beses na sinubukan ng halimaw na ipagtanggol ang sarili. Mula nang magsimula ang kanilang laban. Habang ang pagkontra ay patungo sa mukha ng ating bayani, ang mga mata niya ay nakatutok sa asul na liwanag mula kanina. Tulad ng inaasahan, may isang bagay na siguradong kumikislap mula sa kakaibang halimaw na parang troll. Ngunit dahil sa kanyang pagkaabala, pinababa ni Menjon ang kanyang depensa at nataman siya ng malakas na hampas. Gaya ng dati, nagawa niyang bumagsak ng nakatsyempo, at ang halimaw ay nagnangalit lamang na hindi gumagalaw mula sa kinatatayuan nito. Ito ang unang pagkakataon na may tumama kay Menjon mula nang bumalik siya sa Earth, at napunit pa ng hayop ang bago niyang hoodie. Ngayon na umabot na sa ganito ang sitwasyon, tinitingnan ulit ng ating bida ang sirang katana at kinuha ito bilang armas. Tinanggal niya ang hoodie at bumangon mula sa lupa, at tumingin sa halimaw habang sinasabi na ang mga kalaban niya sa Earth ay hindi malakas kagaya ng mga langgam. Gayunpaman, tinawag niyang rhinoceros beetle ang troll, na marahil ay ang pinakamataas na papuri na naibigay niya sa kahit anong halimaw. Sumisigaw sa sobrang galit ang nilalang, ang pangit na ilong nito ay halos natatakpan ang buong bibig. At agad-agad,
Muling umatake ang halimaw gamit ang isa pang malakas na hampas ng malaking kamay nito. Hindi na kailangang sabihin na ang panga ng halimaw ay nanatiling nakabuka. At nagsimulang makitaan ng takot sa kanyang mga mata nang ang ating bayani ay hindi man lang natinag mula sa atake nito. Ngunit tinignan lang ito ng diretsahan sa mukha at sinabing ang insekto ay mananatiling isang walang kwentang insekto. Galit na rin si Menjon ngayon sa halimaw, sobrang galit na hindi niya ito bibigyan ng mapayapang wakas. At habang namumukol ang mga ugat sa kanyang mukha, sinaksak niya ang tagiliran ng halimaw gamit ang sirang espada. Hinihingi ang kabayaran sa bago niyang damit. Sa wakas, nagkaroon ng reaksyon ng troll at binuksan nito ang bibig upang sumigaw sa labis na sakit at paghihirap. Ngunit hindi pa tapos ang ating bida, kaya't naghanda siya ng isa pang sipa upang durugan ang ulo ng halimaw. Ang kanyang sipa ay dumating na parang kidlat, at ang epekto ng atake ay nagpaningning sa kanyang mga mata na puno ng galit. Gayunpaman, ang resulta ng atake ay hindi gaanong kakyot. Dahil ang troll ay naging duguan, at si Menjon ay nakatayo sa ibabaw ng dinurog nitong ulo bilang tagumpay. Siyempre, ang susunod na hakbang ay ang pagsipsip ng lahat ng demonyong enerhiya nito, at gaya ng dati. Nagsimula itong magtipon sa kamay ng ating bida bilang bola ng purpura na kidlat. Pagkatapos nito, tinamaan tayo ng maraming mga notifikasyon, bawat isa ay nagpapaalam sa ating bayani na ang kanyang demonyong enerhiya ay lalong tumaas. Sa kalaunan, isang notifikasyon ang nagpapaalam sa atin na dahil ang demonyong enerhiya ay umabot na sa isang tiyak na antas, nakuha na ni Menjon ang kasanayang Dark Arrow. Kasunod ng pagbukas ng Dark Arrow, ang kanyang kasanayang Nightwalker ay pinalakas. At isang bagong kasanayan na tinatawag na Basic Swordsmanship ay idinagdag sa kanyang arsenal. Isang napakalakas na kasanayan na maaaring gamitin sa anumang sitwasyon. Bukod sa kasanayang Dark Arrow, naging curious si Menjon at tinawag ang status window upang makita ang kanyang kasalukuyang mga stats. Habang lumilitaw ang status window, nakikita natin ang lahat ng mga bagong idinagdag na kasanayan sa kanyang impormasyon. Sa karagdagang pagsusuri ng mga kasanayan, nalaman natin na ang Dark Arrow ay isang kasanayan na gumagamit ng demonyong enerhiya upang maglunsad ng isang hindi nahahawakang proyektil. Sa kabilang banda, ang Basic Swordsmanship ay bahagyang nagpapataas ng kahusayan ng ating bida sa paggamit ng espada. Sa ngayon, ang parehong kasanayan ay nasa rango E. Sobrang saya ni Menjon na mayroon na siyang unlock na long-range attack option, ngunit nalilito siya kung bakit idinagdag ang Basic Swordsmanship. Ngunit naalala niya na ginamit niya ang sirang espada upang talunin ang halimaw, at swerte siyang tumama ng critical hit. Ngunit bumalik siya sa halimaw, na nakahandusay sa lupa, na may espada pa rin na nakasaksak sa tagiliran nito. Habang hinuhugot niya ang armas, iniisip niya kung nasugatan na ang nilalang bago pa ito nakaharap sa kanya. Curious din siya tungkol sa bagay na nagningning sa loob ng halimaw kanina, kaya't ipinasok niya ang kanyang kamay sa sugat upang tignan. Sa medyo brutal na paraan, hinailan niya ang kamay palabas ng halimaw, na nagdulot ng maraming dugo na bumuhos. Tumalikod siya upang tingnan ang bagay na nakuha niya. At sa loob ng kanyang madugong kamay, ang bagay na nakita niya ay medyo kakaiba. Mukhang isang piraso ng metal ito na may napakatalim na gilid na dinisenyo upang tumagos ng malalim. Inakala ni Menjon na ito ay isang arrowhead o piraso ng espada. At nalilito siya kung ito ba ay gawa ng investigative team na nauna nang nagsiyasat sa dungeon na ito. Ngunit sa mas malapit na pagsusuri, mukhang pamilyar ang piraso ng metal sa ating bayani. Ngunit wala ng oras upang suriin ito pa ng mabuti dahil isang buong grupo ng mga troll ang lumitaw sa likod niya. Hindi ito masamang balita para sa ating bayani dahil sabik na siyang subukan ang mga bagong kasanayan. Kaya tumayo siya at tinukso ang mga halimaw na magsimula na ang laban. Siyempre, nainis ang mga troll na may malaswang ilong. Ngunit makikita sa kanilang mga mata na hindi sila pinamumugaran ng demonyong enerhiya. Hindi naman mahalaga kay Menjon iyon dahil habang nililikan niya ang Dark Arrows gamit ang kanyang enerhiya, alam niyang papasabugin pa rin niya ang mga halimaw. Sa wakas, oras na upang masaksihan ang kapangyarihan ng isang tamang E-rank na offensive skill. At hindi kailanman naging handa pa ang ating bida. Ang mga arrow ay lumipad mula sa magkabilang kamay. Bawat isa ay naglalakbay sa isang hindi inaasahang direksyon, ngunit nakatutok pa rin sa kanilang target. Ang bawat arrow ay tumatama kay Brian at Steve, habang si John ay nananatiling natatakot sa gitna. Natapos na ni Menjon ang kanyang misyon sa loob ng dungeon, ngunit hindi niya nakikitang may masama sa pagpapalipis ng konting oras pa para magsaya. Ngunit ang tinatawag na kasiyahan para kay Menjon ay isang bangungot para kay John. At alam niyang talagang tapos na siya.
Sisiguraduhin ng ating bida na hindi lang niya gagawin itong lasagna, ngunit ay dadagdag din ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa pinaghalong iyon. Pagkatapos ng hindi banal na insidenteng iyon, ilang oras ang lumipas, at ang gate sa loob ng abandonadong eskwelahan ay hindi pa rin binabantayan ng mga tauhan ng militar. Sa kalaunan, lumabas si Menjon mula sa gate, ngunit alam mo na nag-enjoy siya ng husto. Habang tumatapak siya sa solidong lupa, lumingon siya pabalik upang tiyakin na natapos na niya ang pag-clear ng dungeon, at dahil tapos na ang mga trivial na bagay. Oras na upang mas ulit ang bakasyon na ito. At para kay Menjon, nangangahulugan ito ng paggugol ng natitirang oras sa paglalaro ng Dungeon Power Fighter. Nang matapos na ang araw, makikita natin ang ating mga sarili pabalik sa kampo militar, kung saan ang mga unit ng Hunter Corps ay nagsasanay gaya ng nakagawian. Nakikita natin si Sargento Lee sa harapan, at ang dalawang corporal na mahilig magsugal sa likuran, hingal na hingal. Si Menjon ay nasa gitna, tila hindi apektado ng matinding pagsasanay militar. Naalala niya ang mga pangyayari ng nakaraang araw kung saan natalo niya ang isang demonyong halimaw at nag-enjoy sa paglalaro ng paborito niyang laro habang nagsasabay ng pagkain ng ramen. Sa kabuuan, naging kasiya siya ang araw na iyon. Ngunit nang bumalik siya sa kampo, ang buong Playten ay nasa malungkot na kalagayan. Lahat ay nakarinig tungkol sa Hunter Field Maneuver sa Tin Can Dungeon, at wala nang gustong harapin ang kalokohang iyon. Ngunit wala silang pagpipilian kundi sumabak sa pagsasanay, at nasa labas na sila ng kampo kasama ang kanilang commander. Bawat Playten ay magsisimula sa magkakaibang sulok ng dungeon at dahan-daang lilipat patungo sa gitna. Habang inaakay ng commander at ni Tenyente unang klase Kim Minji ang pagod na tropa pataas ng burol, napansin ng commander ang kakaiba sa malayo. Ito ay isang division-wide na pagsasanay na nagtatampok ng pagtugon sa iba't ibang mga emerhensya sa anumang oras. Sa pagkakataong ito, may mga halimaw na lumitaw sa abot tanaw, kaya iniutos ng commander sa mga tropa na maghanda sa kanilang posisyon. Kaagad na kinuha ng mga corporal ang kanilang mga armas nang maibalita ang emerhensya, ngunit ang ating bida na si Menjon ay tila excited pa nga. Sa tuktok ng burol, maraming itim na bola ang gumugulong pababa papunta sa Playten, at habang lumalapit, nakita natin na ang mga bolang ito ay mga halimaw na sumisipsip ng dugo na may napakatalas na ngipin. Nakakatawang tawagin ito ng commander bilang mga dark balls, at dahil epektibo ang mga karaniwang baril laban dito, iniutos niya sa tropa na ipasok muna ang kanilang mga espesyal na armas at gamitin ang kanilang mga baril. Agad na pumosisyon ang lahat ng unit at handa ng magpaputok. Pati si Menjon ay pamwesto at tumutok gamit ang kanyang rifle, at sa pag-zoom in sa kanyang mukha, agad mong malalaman na iniisip ng lalaking ito na ito ang pinaka-nakakatuwang pagsasanay sa lahat. Nang handa na silang lahat, iniutos ng commander sa kanila na magpaputok at patayin ang lahat ng mga kalaban. Isa-isa, nagpaulan ng bala ang mga sundalo, at sa bawat putok, isang bola ang pumuputok. Gayunpaman, napakabilis gumalaw ng mga halimaw kaya ang ilang mga bala ay sumablay. Pero hindi iyon pumihil sa mga sundalo, at nagbabala si Kim Minji na ang mga dark balls, hindi gaya ng kanyang mga bola, ay kilala sa matibay na balat, at dahil kaya nilang lumutang sa hangin, mahirap silang sugpuin gamit ang mga melee na armas. Habang palapit ng palapit ang mga halimaw, mas napansin ng commander na masyado na silang malapit para maging komportable. Agad niyang iniutos sa lahat na itigil ang pagputok at maghanda para sa malapitan na labanan. Sa ngayon, 3 na lang ang natitirang mga halimaw, pero magiging mahirap silang talunin kung makakakuha sila ng dugo ng tao, kaya pinilit ng commander na paputukan sila kaagad. Nagbabala si Kim Minji na masyado na silang malapit at huwag hayaang makagat. Alam ni Menjon na game over na kapag nakagat ka, at kung maraming miyembro ng kanyang koponan ang mapapatay sa ganitong paraan, babagsak ang puntos ng kanilang Playten. Habang iniisip ito ni Menjon, isang bola ang biglang lumusob sa harapang unit, na tila natakot para makareact ng maayos. Siyempre, hindi ipapayag ang ating bida na bumagsak ang kanilang puntos dahil lang sa ilang baguhan, kaya siya na mismo ang tumalon sa laban. Nilapitan niya ang nahuhulog na bola, at tinawag si Sargento Lee para maghanda. Agad niyang inundayan ng malakas na sipa ang bola, pinapadpad ito sa himpapawid gamit ang kanyang kahangahangang talento sa soccer. Napatulala ang buong unit, pati na si Kim Minji at ang commander, sa kakaibang tagpong iyon habang patuloy na umaakyat ang bola. May ngiti sa mukha ni Menjon, at alam niyang mas madali ito kung magagamit niya ang kanyang mga dark arrow. Ngunit sumunod ang tropa at muling pinaputokan ang bola habang nasa ere pa ito, at sa isang iglap pumutok ang halimaw.
Pagkatapos ng pagkawasak nito, muling pinatalsik ni Menjan ang dalawa pang malalaking itim na bola sa ere, at muling iniutos ng commander sa lahat ng unit na paputukan ang mga ito habang nasa ere pa. Sa loob ng ilang segundo, ang burol ay napuno ng itim na labi ng mga halimaw, at wala nang natira. Sa wakas, nagkaroon ng pagkakataon ang mga tropa na huminga at muling magpahinga ng kanilang lakas. Inanunsyo ng commander ang isang 10 minutong pahinga at iniutos na tingnan ang mga miyembrong nasugatan sa kani-kanilang mga grupo. Kung may nasaktan, dapat itong iulat kaagad sa commander. Pinasalamatan ng commander si Menjan sa isang tapik sa balikat, at binigyan pa siya ng thumbs up ni Sargento Lee at ni Corporal Guangshek. Nagkatinginan sina Lee at Guangshek, parehong tila naiilang habang sabay nilang kinikilala ang isang dating junior. Dahil dito, nagpasya silang maghiwalay na lang ng landas. Samantala, ang dalawang iba pang mga sarhento ay naupo na sa lupa, sobrang pagod na halos maramdaman nilang umalis ang kanilang kaluluwa sa kanilang katawan. Nagkomento si Orangehead kung bakit mas mahirap ang pagsasanay ngayon kaysa dati, dahil marami na silang naranasang laban sa mga halimaw. Sumagot si Sleepy Eyes na hindi siya sigurado kung kakayanin pa niya, pero may narinig siyang mga chismis na hindi raw talaga ito isang tin can dungeon. Nang tanungin ni Orangehead kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi ng kasama niya na ayon sa ibang mga Playten, may isang boss sa loob ng dungeon na ito. Ngunit nang puntahan ng itinalagang koponan upang linisin ito, nagulat sila sa kanilang nakita. Ang halimaw ay parang isang higanteng elepante, at ito ay tinalo na ng isang pamilyar na mukha, ang kilalang 2-star Hunter Corps officer ng militar. At base sa dugo sa kanyang kamao, maaari mong hulaan na tinalo niya ang higanteng halimaw gamit ang kanyang mga kamay lamang. Lumapit siya sa mga sundalo matapos silang mapansin, at nagsimulang manginig ang mga ito sa takot. Ang 2-star ay may malaking ngiti sa kanyang mukha, sinasabing dahil natalo na ang boss monster, maaari nang gamitin ang dungeon na ito para sa divisional training. Ipinaliwanag ni Sleepy Eyes na kapag napatay ang boss, magsasara ang dungeon, kaya't hinuli nila ito ng buhay sa kanyang incapacitated state at inilagay sa isang kuweba para magamit sa pagsasanay. Hindi na kailangang sabihin, napaiyak ng tuluyan ang dalawang sarhento. Lalong nadagdagan ang kanilang kalungkutan nang yakapin sila mula sa likod ni Kim Minji, na sinabihan silang bumangon dahil tapos na ang pahinga. Hinailan niya ang dalawang sarhento palayo upang magpatuloy, at si Menjan naman ay tila nasiyahan sa kanilang usapan kanina. May kutob siya, pero ngayon sigurado na siyang ang 2-star mula sa Hunter Corps ay talagang mahusay, at marahil ay inaabangan niya ang muli nilang pagkikita. Muling sinundan ng Playten ang kanilang mapa papunta sa kanilang destinasyon, ngunit nang makarating ang commander sa tuktok ng burol, napansin niya ang isang bagay na kakaiba habang nagbibigay ng senadorya sa tropa na huminto. Ang kanyang nakita ay sobrang nakakagulat na nag-iwan sa kanya ng isang meme face ng labis na pagkagulat. Lahat ng ibang unit ay nagsimulang mapansin din ito nang makarating sila sa rurok, bawat isa ay may ekspresyon ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Hindi naiiba si Menjan nang tumingin siya pababa at nakilala ang isang tao. Sa bakanting espasyo pagkatapos ng burol, may isang lalaking nakaupo mag-isa na naka-cross leg. Nakasuot siya ng tag na nagsasabing, injured, at habang nag-zoom out, nakita natin ang mukha ng 2-star na may malaking ngiti, sabik na tumitingin sa papalapit na Playten. Samantala, sa ibang dako ng mundo ng Isgard, isang malakas na matandang lalaki ang nakaupo sa tabi ng isang bato na gusali, na ninigarilyo ng mabagsik na pipe. Napataas ang kanyang mga tainga nang marinig ang paparating na tao, at nang tumingin siya pataas, nakita niya ang isang higanteng Spartan warrior na nakatayo sa harap niya, ang kamay ay nakapatong sa kanyang espada sa kanyang balakang. Nagkomento ang matandang lalaki na bumalik ang mandirigma ng masyadong maaga, at nagmukhang nahihiya ang Spartan nang idagdag niyang malamang nasira na naman ang kanyang sandata. Ngunit alam ng matandang lalaki na ang tapat na mandirigma ay malamang naabala sa maduming gawain ng Saintes, kaya hiniling niya sa mandirigma na iabot ang espada, na agad namang sinunod ng mandirigma. Mukhang ang matandang ito ay isang panday, at habang tinitingnan niya ang sandata, hindi niya maiwasang magtaka kung paano ito napasama. Nang inspeksyonin niya ng malapitan ng talem, tinanong niya ang mandirigma kung nakipaglaban ito sa mga demonyong halimaw. Sigurado akong ang mga masusing manunood ay agad na nakilala ang pattern ng Damascus Steel. Ito ang parehong pattern ng piraso ng bakal na nahanap ni Menjan sa loob ng halimaw, at dahil nawawala ang dulo ng espada, tiyak na gawa ito ng Spartan warrior, na kumilos sa ngalan ng Saintes. Ngunit ano kaya ang layunin ng Saintes? At bakit naghihintay ang 2-star sa Playten habang may suot na tag na, injured? Abangan sa susunod na episode. Hanggang sa muli!